In your 30s, you're I'm also in my searching 30s. for love. Yes, and I'm also afraid of falling in love. So ang Kimi ba natin is ready na ulit magmahal ngayon na nakita niya na si Paolo Abilino? Di ba mga kachika? Yan kahapon naiisip ko lang yan. Kasi based on Kimi herself, inamin niya mga kachika, medyo pareho daw talaga ng sitwasyon ngayon si Sari tsaka yung totoong katauhan niya na si Kim Chiu. Magandang araw mga chika. Again ko ulit ang Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko na kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending mga showbiz balita. So let's have our quick Kim Pao update for today, Friday mga chika. And medyo bilisan lang natin dahil maya-maya lang mga 5 to 6 PM ay nasa Ayala Cloverleaf ang Kim Pao para sa kanilang another promotion tour. So mga chika, ang dami kong napanood ng mga interviews kina Kimi at Paolo this past few days. Iba-ibang mga YouTube channel, iba-ibang mga social media personalities, di ba, ini-interview ang Kim Pao. Pero yesterday, meron ako napanood mga chika na talagang tuwang-tuwa ako. At iyon ay yung interview sa kanila ng Newswatch, okay, with Christine Jacobs. So mga chika, dito sa interview na ito, medyo unique. Kasi in some way mga chika, yung ibang mga tanong dito ay nai-relate ni Kimi tsaka ni Paolo sa kanilang mga personal na buhay. At unahin nga natin yan mga chika, dito sa tanong ni Christine Jacobs kay Kimi, okay, tungkol sa karakter niyang si Sari sa My Love Will Make You Disappear. Dito nga mga chika, sinabi ni Kimi na halos na i-compare niya yung sarili niya, yung totoong Kim Chiu, okay, dito sa katauhan ng pinoportray niyang karakter na si Sari dahil pareho silang at this moment na takot magmahal. Actually mga kachika, minention pa nga ni Kimi dyan na yung mga previous niya, di ba, ng mga naka-relationship, yung dalawa nga daw, di ba, si Gerald Anderson and then eto manlolokong si Xian Lim. Ang sabi nga ni Kimi, parehong nag-disappear. So mga kachika, at this moment, kinakabahan pa rin daw si Kimi na mag-fall in love ulit. Pero mga kachika, eto kinlaro niya yan. Kasi kagaya nga daw nung karakter niyang si Sari, she is still searching for love. Ngayon mga kachika, dahil nga daw nakita na ni Sari yung kanyang Prince Charming na si Jolo, tanong ngayon mga kachika ni Sari sa kanyang sarili, why not? Bakit hindi ko subukan ulit na magmahal? Your character and your character as well, that you were able to understand, to connect with, or to empathize. The similarity between Kim and Sari It's like what? Identical? no, when it comes to loving someone, nawawala sila. Just like my ex-boyfriends, nawawala sila. Ilan lang naman sila? Hindi naman Two. Bilang mo lang in one hand. Two. Okay. So, yun. Okay, so you were able to relate to that. You're Yes. also in your 30s. You're I'm also in my searching 30s. for love. Yes, and I'm also afraid of falling in love. Seriously, until now? Oo naman, yes. While I portrayed the role of Sari, parang na-realize ko, nga no, wala namang masama when you fall in love. It's just a matter of pain and happiness. Yeah, they weren't your Prince Charming. Yes. You gotta keep kissing them until they become your Prince Charming. You, with Yan, dyan ako napaisip, kaya gustong-gusto ko tong interview na to. Kasi si Paolo, nakita ko yung reaksyon ng mukha niya, talagang seriously siyang nakikinig sa bawat salitang binibitawan ni Kimi that time. Ngayon mga kachika, nung sinabi ni Kimi, okay na yung karakter niya nga, di ba, na si Sari naghahanap ng pag-ibig, and then nung nakita si Jolo, kahit natakot siya, di ba, naiwan ulit, sinubukan niya, okay, dahil doon sa taong iyon. Okay, dahil kay Jolo. Does it mean mga kachika na naire-relate or comparable din ba yan sa katauhan ni Kim Chiu? Okay, so ang Kimi ba natin is ready na ulit magmahal ngayon na nakita niya na si Paolo Abilino? Di ba mga kachika? Yan kahapon naiisip ko lang yan. Kasi based on Kimi herself, inamin niya mga kachika, medyo pareho daw talaga ng sitwasyon ngayon si Sari tsaka yung totoong katauhan niya na si Kim Chiu. So mga kachika, dahil nga dyan, dahil nga sa movie nila na si Sari ay na-in love, di ba, kay Jolo, feeling ko mga kachika, parang indirectly rin sinasabi nito ni Kimi na yung katauhan ni Kim Chiu
ay na-inlove na rin kay Paolo Abilino. Kaya mga kachika, nakakatuwa yan. Sabi ko nga sa inyo mga kachika, yung mga scriptwriter, yung mga story maker, and even Direk Chad Vidanes, lahat yan kilalang kilala na sina Kimi tsaka si Paolo. Yung iba dyan malamang sa malamang mga kachika, sila rin yung naging part ng production staff ng What's Wrong with Secretary Kim. Kaya mga kachika, syempre yung istorya, okay, ng Kim Pao movie na yan, malamang sa malamang inirelate din nila sa totoong personality ni Kimi tsaka ni Paolo. 'Di ba? Kaya nga yung character diyan ni Paolo Abilino mga kachika, serious guy. Okay, 'di ba? Yung parang hindi mangiti, hindi mabiro. And then si Kimi naman diyan mga kachika, masayahin, 'di ba? Bubbly, makulit, pero takot magmahal. Yun, hindi pa natin napapanood yung movie, pero I'm telling you mga kachika, this will be a masterpiece. Okay, and then mga chika, isa rin sa napag-usapan nila dyan, natanong kasi ni Christine Jacobs na, di ba, 2 beses na daw na naging mag-partner si Kimi tsaka si Paolo sa isang project. Di ba, yung Linlang tsaka yung What's Wrong with Secretary Kim. Mga kachika, marami sa media yung nagulat na napao nila si Paolo Abilino na makasama ulit si Kimi for their 3rd project, and this is the My Love Will Make You Disappear. Ngayon mga chika, para kay Paolo Abilino, nahihirapan daw talaga siya sa mga rom-com, okay, na genre ng movie. However, hindi naman daw sa ayaw niya. Okay, parang challenging lang daw talaga yung ganitong role kasi nasanay siya mga kachika sa medyo seryoso na mga pelikula. Then sinabi niya rin dyan mga kachika na dahil nga daw si Kimi yung makakasama niya ulit, full of energy na madalas nadadamay siya mga kachika. Kumbaga naipapasa sa kanya ni Kimi yung pagiging joyful nito, pagiging energetic, pagiging blissful. Kaya daw komportable siya na makatrabaho ulit ito. This movie, was it difficult for you? Because you're more seen as a serious guy. Yeah. I would say it was difficult. It was definitely outside my comfort zone, especially I haven't been doing rom-coms or anything comedic for a very long time, but I definitely enjoyed it. I enjoyed it most especially because Kim's energy is just that's it. Nakakahawa sa set eh. For sure. Also, the team working on this was very light as well, and they're very pleasing and very easy to work with. And then mga chika, ito pa yung nakakatuwa dyan kasi willing ulit si Paolo Abilino na magkaroon sila, okay, ng 4th project ni Kimi. Okay, sabi nga ni Christine Jacobs, 2nd movie. And then pinag-usapan nga mga kachika, parang gusto nila doon is heavy drama. Okay, that was Kimi's suggestion. Okay, gusto daw ni Kimi heavy drama. Si Paolo naman mga kachika, gusto niya action rom-com daw. Medyo kakaiba raw. Humirit pa nga siya mga chika, biniro niya pa si Kimi na bahay-bahaya na lang daw. Kaya yan pinag-usapan niya ng mga Kim Pao fans. Would only work with Leading Lady twice. Diba? Tapos ngayon naman 3rd kasi pelikula. Okay, what would it take for another Kim Pao movie? What genre would you guys like to explore together? Kung gusto niya pa, maybe heavy drama naman. Because after Linlang, yun na yung pinaka-drama namin eh. And then we did What's Wrong with Secretary Kim, rom-com. Ito naman, it's a mix of both, pero more on light. Heavy naman. Pwede rin naman tayo magbahay-bahayan. Kasi yung bahay-bahayan nga raw, ano yun, parang may pamilya na sila sa movie. Parang si Paolo as a father and Kimi as a mother, tapos meron silang anak. So mga kachika, sana mangyari yan. Kumbaga, kahit na biro lang yan, that was only a joke. Pero sana totohanin, malay natin mga kachika, mas mag-hook yan. Diba? So mga kachika, yung interview na yan, purong pakilig. Sabi nga nila dyan, sa mga foreigner daw, diba? Madalas kapag ka magpo-promote sila, diba? Nakaraan na mga interview nila with the foreign personalities, di daw nila alam kung paano i-explain or express sa kanila na yung objective ng movie na My Love Will Make You Disappear ay pakiligin yung mga manonood. Kaya mga kachika, ang ginagawa na lang daw nila kapag tinatanong sila, sinasabi lang nila, this will make you feel. Tapos gumanto si Kimi mga kachika na yung forma ng isang taong kinikilig. Try namin ipakita dahil when you watch something here, oh, kilig. But when you go abroad and tell them, oh, that movie's kilig. They have no idea, and it's really hard to explain. Ina-action mo na lang. It's like this.
So yun mga chika, pero actually hindi naman na nila kailangan, di ba, i-demo or explain yan. Kasi tayo, di ba, kahit nga, di ba, yung mga senior citizens natin, ang dami nagsasabi na sila daw hindi na tinatablan ng mga kilig-kilig na rin sa buhay. Sila daw hindi na nanonood, di ba, ng mga love team. Even Paulo himself, sinabi niya na yung mga love team role daw is way beyond na or past na sa age nila ngayon ni Kimi, di ba? 30s na sila, 30 plus. Pero mga kachika, ang hindi nila ma-explain or even tayo hindi rin natin ma-explain, bakit pag nakikita natin na magkasama ang Kim Pao, kinikilig tayong lahat? Minsan hindi ko rin malaman yung rason. Maski ako kapag nakita ko sila, di ba yung interview nila sa Love Out Loud, nakita niyo yun, yung isang eksena doon na parang nagbibiroan si Kimi tsaka si Paulo, and then si Paulo natalo niya si Kimi. Tapos etong si Kimi biglang nagsabi kay Paulo na ako na lang yung yakapin mo, something like that. Tapos hinawakan niya si Paulo na parang gusto niyang magpayakap or siya yung gustong yumakap kay Paulo. Yung mga ganung simpleng gesture mga kachika, hindi ko alam bakit yung ibang love team pag ginawa yun, baliwala lang sa atin. Pero kapag kasi Kimi tsaka si Paulo yung gumawa nun, iba yung dating yung talagang kikiligin ka talaga nang hindi mo ma-explain. So that's it for today na lang muna mga chika. Hindi na muna natin paabain kasi maya-maya lang ay magsisimula na, di ba, yung promotion tour ng Kim Pao sa Ayala Cloverleaf. Mga around 5 PM to 6 PM yan. And sabay-sabay nating panonoorin yan ng live. Till here na lang muna. Chika Patrol signing out.